Praise the Lord! At isa pong maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa araw pong ito, pag-aaralan natin ang dahilan ng success ni Daniel. Si Daniel, kasama po ang kanyang mga kaibigang Hudyo na sila Shadrach, Meshach at Abednego, ay mga kabataan na dinala po sa Babylon para maging alipin ni King Nebuchadnezzar. Ngunit, kahit mga alipin lamang po sila, buo at malakas ang kanilang loob na tanggihang kainin ang pagkain ng hari. And God honored their decision and blessed them exceedingly. Dumating po ang panahon na ipinaliwanag ni Daniel kay King Nebuchadnezzar ang kahulugan ng kanyang panaginip. At dahil po dito, Daniel was promoted to the highest level in the kingdom. Nakakamangha pong isipin na hindi naglingkod si Daniel sa mga hari ng Juda na kumikilala sa Diyos. Naglingkod po siya sa mga paganong hari na walang alam tungkol sa kanyang Diyos. Nevertheless, Daniel still could glorify God in all that he did. Mula po sa Book of Daniel, pag-aaralan po natin sa araw nito ang ilang important secrets about prayer. Handa na po ba kayo? Okay. Number 1, prayer should be a lifestyle. Nakasulat po sa Daniel chapter 6 verse 10, "But when Daniel learned that the law had been signed, he went home and knelt down as usual in his upstairs room, with its windows open toward Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his God." Sa New Testament, madalas ini-encourage po ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin. The Apostle Paul tells us to pray without ceasing. You see, prayer is one of the most powerful evidence about our relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Prayer is being watchful. Nang magturo po si Jesus tungkol sa end times, ganito po ang kanyang sinabi sa Matthew chapter 24, verse 42 sa New Living Translation. "So you too must keep watch, for you don't know what day your Lord is coming." Naging lifestyle na po ni Daniel ang pagpipray. Hindi kailanman naging optional kay Daniel ang prayer. For him, it was a discipline. Hindi po ito nakadepende sa kanyang circumstances o situations. Sa verse po nating binasa, napirmahan na po ng hari ang batas. At alam ni Daniel na pag nagpatuloy siyang mag-pray sa Diyos, iahagi siya sa kulungan ng mga leon to die. Still, he did not give away that discipline. Kasi kung gugustuhin po niya, pwede po siyang mag-compromise. Pwede niyang isipin, araw-araw naman akong nananalangin eh. Okay lang kung hindi muna ako mag-pray ng 30 days. Okay lang siguro kay Lord John. O kaya magpe-pray na lang ako habang may iba akong ginagawa. Hindi muna ako mag-set apart ng time para mag-pray. Ngayon, kung tayo po ang nasa kalagayan ni Daniel, ano kaya ang gagawin natin? Malamang, kahit tayo mag-pray, isasara muna natin ang mga bintana at ikakandado ang pintuan. Tsaka tayo magpe-pray. Tama po ba? Hindi po ito ginawa ni Daniel. Hindi po siya naduwag. Kilala niya ang Diyos na kanyang sinasamba at pinaglilingkuran. Alam po ni Daniel na maraming mata ang nagmamasid sa kanya. Ngunit, nagpatuloy pa rin siya sa pananalangin tulad ng kanyang kinaugalian. Nakaluhod siyang bukas ang bintana at nagpray. Hindi po minsan, kundi 3 beses sa isang araw. Para kay Daniel, hindi siya nagpe-pray dahil may dumating na problema. Kaugalian na po niya ang mag-pray, may problema man o wala. Mataas na po ang posisyon ni Daniel sa palasyo. Isa siya sa top 3 administrators ng kaharian. 120 kalalakihan ang nagre-report po sa kanya. So siguradong napakarami niyang gawain at responsibilities. But it did not matter for Daniel. Ang Diyos pa rin ang kanyang laging topmost priority. Ang prayer ay napakalaking bahagi ng kanyang buhay tulad po sa kanyang paghinga. Isinulat po ni David sa Psalm chapter 55 verse 17, "Morning, noon, and night, I cry out in my distress, and the Lord hears my voice." Nang isulat po ito ni David, siya ay isa ng hari. Siguradong marami siyang pinagkakabisihan at tungkuling ginagampanan. Pwede na siyang mag-excuse na hindi makapag-pray. Pero hindi niya rin po ito ginawa. Ang Diyos pa rin ang kanyang topmost priority.
Alam po ni David at saka ni Daniel na ang prayer ang nagbibigay ng tagumpay. At tunay nga, sila'y naging very successful sa kanilang buhay. Nilagay sila ng Diyos sa posisyon kung saan may sasakatuparan nila ang plano ng Diyos. Number 2, prayer should be selfless. Daniel was a man of prayer, no doubt. He kept on praying, ngunit hindi po siya nagpe-pray para lang sa kanyang sarili. Babasahin ko po sa inyo, nakasulat sa Daniel chapter 9 verses 1 to 3. Makinig po kayong mabuti. Now, anong sinasabi po rito? It was the first year of the reign of Darius the Mede, the son of Ahasuerus, who became king of the Babylonians. During the first year of his reign, I, Daniel, learned from reading the word of the Lord as revealed to Jeremiah the prophet that Jerusalem must lie desolate for 70 years. So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and fasting. So Daniel begins to pray. He confessed the sins of his fathers and the people of Israel. Daniel was willing to intercede for others. Mababasa po natin ito sa Daniel chapter 9 verses 4 to 19. At sa prayer po niyang ito, makikita natin na isinama niya ang kanyang sarili sa nakagawa ng kasalanan sa Diyos. What humility in prayer. Ito ang prayer na ini-expect ng Diyos. Praying not for ourselves but for our nation. Kailangan nating ipag-pray ang ating bansa. Kailangan nating ipag-pray ang ating kapwa. God honors unselfish prayer. Number 3, prayer is a spiritual warfare. Listen to this. Your prayer sets a battle in the heavenly places. Ito po ang ibig sabihin ni Paul nang isulat niya po ang Ephesians chapter 6 verse 12. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. 3 weeks pong nag-pray si Daniel hanggang sa makakita siya ng isang vision on the 24th day ng isang anghel na nagsabi sa kanya na sa unang araw pa lang ng kanyang prayer ay narinig na siya ng Diyos. Ang tanong, bakit kinailangan pa ni Daniel maghintay ng mahigit 3 linggo to receive his answer? You see, Daniel's prayer set a battle in the heavenly places. There was a fight between the angel Michael and the wicked forces of darkness. Spiritual warfare is not just a fantasy. Tunay po itong nangyayari, bagamat hindi ito nakikita ng ating mga mata. Anumang digmaan laban sa puwersa ng kadiliman ang maganap, isa naman po ang natityak natin. Siguradong talunan si Satanas at ang victor ay si Jesus. Nakasulat po sa Ephesians chapter 1 verse 22, God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. Ang tanong, are your prayers setting winning battles in the heavenly places? Number 4, prayer reveals the secrets of God. Ipinaliwanag po ng anghel kay Daniel ang dahilan ng kanyang pagbisita sa kanya sa Daniel chapter 10 verse 14. Now I am here to explain what will happen to your people in the future. For this vision concerns a time yet to come. Sinabi ng Diyos sa kanya ang mangyayari sa hinaharap. Binanggit sa kanya ang rise and fall ng iba't ibang empires, katulad halimbawa ng Persian Empire, ang Greek Empire at ang Roman Empire. Binanggit din po kay Daniel ang prophecies tungkol sa Antichrist, tungkol sa Great Tribulation, at tungkol po sa last days. Nakasulat po sa Daniel chapter 12, verse 13, As for you, go your way until the end. You will rest, and then at the end of the days, you will rise again to receive the inheritance set aside for you. Hindi na po nakita ni Daniel ang mga kapahayagang ito. Hindi niya na na-witness. But God wanted to reveal the secrets and the future of His people to Daniel. Kapatid kaibigan, always remember this. Yes, your prayers can unlock the heart of God and the secrets of God. Amen. Let us pray. Father God in heaven,
Thank you for our lesson regarding some important truths about prayer. Thank you, Blessed Holy Spirit, for teaching us these truths. That prayer should be our lifestyle, our discipline. That prayer should be selfless. That prayer is a spiritual warfare. And that prayer reveals the secrets of God. And Lord, just like the disciples of Jesus, teach us to pray. And in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Stay safe, everyone. Stay COVID-free. Stay healthy. And finally, be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.